isang bagay na nasa sa isip natin is, paano nga makakabasa yung bata kung gutom naman yung tiyan? So of course, naaapektuhan. Kaya pag sinasabi nating hot meals, para sa akin, malaki ang naitutulong overall sa health at kapakanan ng ating mga learners. Magagandang resulta ng kanilang learning performance. Of course, masisigla sila. Of course, malusog sila. Hindi iniisip na gutom sila. Posible kasi yung mga batang yan, nanggagaling sa bahay, posible ay kulang din sa pagkain. So kung sakaling nagkakaroon ng feeding, is natutulungan natin sila. Kumbaga nabibigyan natin sila ng motivation na mag-aral dahil yun nga, yung health nila is maganda. We have 21 cycles menu. At ang 21 cycles menu is centralized yan. At yung centralized menu natin is pinag-aralan na yan, yung mga nutritious na benefits para sa kalusugan ng mga bata. Of course, napag-aralan, napagpasyahan na iyang pagkain na yan na inahanda ay makakatulong sa kalusugan ng mga kabataan. Halimbawa, manok na may malunggay. So, ibig sabihin, natututo yung mga bata kung paano kumain ng gulay. And then, maganda, dahil isang bagay na nakikita ko din, natututo yung mga bata kung paano kumain ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga gulay. Ako si Inday Armasa, unom kabuok ni sa among balay. Ako ang trabaho sa akong bana, construction worker. Ako nagtrabaho po ko sa eskwelahan, maglimpyo sa palibot sa amuang room, magsag-op. Pagka Sabado, moadto ko sa akong teacher, mag-sideline ko glaba, parang naay extra income para sa ako ang mga anak nga ipamasahe padulong sa eskwelahan. Ang amo ang panginabuhi lisod gyud siya pero kayahon namo para sa kaugmaon sa akong mga anak. Dako jud ko galipay sa epekto sa feeding. Kaya akong anak sa balay di gina siya mukaon og utan. Karon nga naapil siya sa feeding. Nalipay ko sa kong anak nga dili lang diri sa eskwelahan mo kag-utan pati sa amo ang balay. Dako ko pasalamat sa programa sa DepEd na nahatagan sa insaktong nutrisyon ang mga bata adlaw-adlaw. Nalipay ko na ko sa feeding. Akong kikaon sa feeding, utan, lumpia, manok, bola-bola. Lami kaayo ang utan. Gusto ba ko balik-balik kaon dito? Kalami elang sudan. Si Riona po dati ay isang batang matamlay. Hindi siya nagpa-participate ng klase namin. At saka parang kulang siya sa nutrition dahil hindi talaga siya parang hindi siya interested sa klase namin. Dati nga, isa din siya sa candidate ko ng retain sa grade 1. Hindi talaga siya marunong magbasa. Pati yung nanay niya ay sinabihan ko na rin na candidate talaga yung bata mo sa retain for grade 1. Kaya, nung nagsimula na ang feeding program namin sa school, malaki po talaga ang tulong nito sa mga kabataan na kulang sa nutrisyon. Kasi nga, simula noon, ang mga bata at saka si Riona mismo, nakikita ko sa batang yun, na palagi siyang attentive sa klase. Kaya nga, masayang-masaya ako kasi si Riona ay nakapagtapos ng grade 1 na marunong na talagang magbasa. Dahil sa feeding program namin sa school na malaking tulong, not only for Riona, but para din sa mga kabataan namin na hindi sapat ang nutrisyon. May malaking tulong sa attendance at sa academic performance. At kahit nasa general behaviors ng mga beneficiaries. Kasi tulad ng sinasabi natin, doon sa feeding,
nagkakaroon sila ng mga kasamahan. So, there's a social interaction. Tinuturuan din sila ng mga kung paano maghuhugas ng kamay, kung paano magliligpit ng kanilang mga kinakainan, yung mga plates nila, yung mga spoons nila. Higit sa lahat, they learn how to pray before they going to eat, no? So natututo sila na magdasal. Bilang isang punong guro, mensahe ko, sana tuloy-tuloy na ang programa ng sa DepEd ng implementing the school-based feeding program na mangyayari pangkalahatan na ito. Hindi lamang sa isang SDO nangyayari dahil maraming stakeholders. Malaking tulong yung stakeholders. Pero hinahangad ko sana na yung DepEd ay mayroong allocation na budget talaga para sa lahat. Na kahit mayroon mang stakeholders o konti lang stakeholders, mayroon talaga na allocation na budget na para talaga na tuloy-tuloy masusustain yung programa ng feeding program. Sa lahat ng bata, hindi lang sa aming school, kundi sa lahat ng SDO or sa buong Pilipinas o sa buong division hinahangad. Kasi tinitingnan ko kasi kung nangangailangan kami, kung malaking tulong to sa aming school, mangyayari malaking tulong din sa iba. At naisip ko din na marami ding mga lugar, marami ding mga schools na naintindihan ko na posible salat din sila sa pagkain. Naintindihan ko na hindi lahat ng mga bata ay nakakain ng masustansyang pagkain. So, mensahe po, hindi lamang sa akin bilang isang guro, mensahe din yan na sigaw ng bawat bata sa buong Pilipinas na kailangan din nila ng masustansyang pagkain. Maraming salamat po.